So, to start, ang departamento po ng NBI, sila po ay nagsagawa ng 3 linggong surveillance dito po sa Chicago KTV. At di umano yung pagmamayari po, actually hindi di umano kasi meron natanggap na mga documents, mga papers that this Chicago KTV bar is owned by the family of Mike Defensor. I think yung asawa at saka anak. So 3 linggo daw po nila sinurvey itong lugar na to bago sila nagsagawa ng raid. Ito daw po ay pinaghihinalaang sentro ng prostitusyon at droga. Aniya ni Attorney Matibag, umabot daw sa 54 na biktima ang na-rescue. Tinuturing na na mga kaso ng human trafficking. Alam niyo po ang problema sa human trafficking is that ang issue po kasi sa human trafficking is like para ka nagbebenta ka ng parang nagbebenta ka ng isang tao, 'di ba? Bina-buy and sell mo isang tao illegally. Parang gano'n yung tingin ko sa human trafficking. Correct me if I'm wrong. And I think that magmula nung basic input about human trafficking, dito ko nakita that people is doing everything despite of repercussion it. Kasi I think trafficking also pertains to lowering dignity ng isang tao. Kasi parang ang tao ba may halaga? Ganun ba kadali na ang isang tao ibenta mo or ipagbili mo sa ibang tao? Parang ganun na lang ba ang halaga ng buhay ng tao ngayon? 'Di ba? Yun yung parang naiisip ko sa human trafficking. At sabi niya na nakabalot sa imahe ng Chicago Chicago KTV that it is a family KTV bar. Pero lumalabas sa kanilang investigasyon na ito ay isang malawak na sistemang prostitusyon sa establishmentong ito and apparently 54 na biktima ang na-rescue. Grabe, ang dami nito. And sa pag-iimbestiga daw, NBI, natuklasan nila that there is an interlocking ownership. Maraming mga taong involved ng pagmamay-ari ng KTV bar na nagpapakita daw ng posibleng organisadong operasyon. Remember, pagka organisado operasyon, wala namang magpapakita na, especially if you're public figure, hindi mo naman ipepresent yung pangalan mo. And I think, kaya sinabi ng NBI na yung pagmamay-ari ng KTV ay organisado para siguro hindi sa publiko kung sino talaga yung nasa likod ng pagmamay-ari ng KTV bar. And malungkot dito, kasi ang taong involved, kilala ng publiko this past few months, 'di ba? Which is si former Congressman Mike Defensor. Hindi, hello Robin Crucena. Ay inabsuelto daw na high-profile private individual sa raid diyan sa KDF ng mga defensor. Sino? Curious naman ako bigla. Sino? I-update mo ko Robin kasi this is my first time to react on this. And I know sa mga listeners, alam niyo naman dito sa channel natin, we try our best to be updated. Yun lang, bilis lang po at iba ang time zone natin. So, I try my best to just give my analysis whenever I can. Okay? So, sa mga listeners po natin, niyo po ako, i-uncover ito. Okay? And then, dito nga sa interview ni director, sabi niya din dito, kumpleto umano ang 3 elemento ng human trafficking. Pinaliwanag niya dito that there is an element of meron ding elemento ng panlilinlang sa mga nare-recruit at exploitation. Ako po si Banat Boy at ito ang Philcast kung saan ang katotohanan walang takot na sinasabi. Like, share at subscribe na.